So balik ulit tayo dito guys sa karagatan para magpatuloy sa ating pangarap. So kung mapapansin nyo, itong spot na to is dito ako palaging nagda-night dive. Pero yung daanan, try ulit natin ngayong mag-day dive. Madalang pa rin yung pahuli natin. Ito ngayon yung gamit nating pana, yung 120 cm na pana ko is ginawa kong 130 na. At ginawa ko ng inverted. Kaya ito siya. So ayun, nag-try tayong mag-invert ngayon. Pero ito is mga dati pang handle ko doon sa 120 cm, yung Hermes patos reel. Ito yung mga goma ko. Ito bago to, ito lang yung bago. Saka itong mga pulley. Saka yung etong shop is dun sa luma natin pana. Wala pa kasi tayong pambili, kaya ito muna yung ginamit natin. Sana magandang setup to. So prepare lang ako dito guys, tapos dive na tayo. Doon ako magpipesto din sa laot na yan. Dito natin nahuli yung mga slender unicorn. Sana nandito ulit sila. Pagkatapos kong makasuot dito ng mask, diretso na tayo sa spear fishing activities natin. Suot muna tayo ng pins dito para mabilis tayong makalangoy. Medyo gasgas na talaga yung pins natin dito. Ito talaga yung palaging ginagamit kasi natin pag day dive. Load na rin natin itong spear gun para along the way makita man tayo ng isda. Ready na to spearhead. Medyo nahirapan ako ditong ilod itong invert natin. Ngayon lang ako kasi nakagamit ng ganito. Spear gun loaded, let's go. Ito yung naging unang drop ko ngayong hapong dive na ito. Dito guys, habang pababa ako, nakita ko sa butas dito sa may bato. Dalawang samaral pala. Kaya tinry kong patamaan etong isa. Ngunit ayun, nakaiwas. Hindi natin tinamaan ang unang pull ng trigger natin dito sa invert. Kaya diretso na tayo sa ambush style. Baka may lumapit na ibang isda sa pag-drop natin ito. Dito lang din ako nagpipresto sa mababaw na area habang papunta ako sa malalim na area para hindi mabigla yung tenga natin dating sa malalim na area. Ito, may mga lapis dyan sa taas ko. Pero out of range, hindi ko matira. Meron sanang itong mga maliliit, kaso nga lang napakaliliit pa para patamaan natin na itong invert. Kaya hayaan na lang natin. Angat muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Dito sa dive na to, nakita ko ng botfish dito sa puwepestuhan ko, ngunit biglang umalis. Kaya abang na lang ulit tayo kung anong lalapit dito sa dive na to. At napakalinis ngayon ng dagat dito, hindi ko makita yung mga dalagang bukid. Dito guys, habang papalapit na ako sa main spot natin, eto sinalubong ako ng napakaraming rainbow runner. At ito ang naging unang isda natin, ng invert na pana natin. Napakaganda ng patama dun sa rainbow runner. Napakalakas. Tagos sa line yung isda kaagad, yung pagkatira ko. Medyo napababa lang ng konti pero hindi makakawala. Siyempre, unang gamit natin ng invert na to. Kaya goods na goods na. Nakisa na tayo ng invert natin. Salmon. Thank you Lord. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong rainbow runner guys, medyo natalagan ako ditong mag-load ulit ng pana at yung mga line na inayos ko pa. Halos 15 minutes kong inayos yung pag-load saka yung pag-ayos ng line sa pana. Medyo natagalan talaga ako. Hindi ko pa talaga kabisado ang paggamit ng invert. Pero okay lang yan. At least makakabisado naman natin to pag eto na yung palaging ginagamit.
Dito sa dive na to, nandito yung mga midnight snapper at ito yung palaging pinepwestuhan ko kung mapapansin nyo sa previous video ko dito sa spot na to. Ganun pa rin, ayaw talaga lumapit. Etong mga midnight snapper na to, napakatalino talagang isda. Kahit nakasilong ka na dito sa malapad na corals, kahit hindi ka na makita ng isda, ayaw pa rin lumapit. Kaya angat muna tayo. At dito sa dive na to, nakita ko etong grupo ng mga Longnose Emperor, ang dami. Within the rig na sana yung maliliit, pero hindi muna ako tumira habang pababa ako. Marami kasing malalaking kasama, ang ginawa ko dito, nag-ambush style. Kaya lang, pagkapwesto ko, ilang segundo ang lumipas, yun, hindi na lumapit. Paikot-ikot na lang dyan, kasama yung mga midnight snapper. Nag-ranting pa ako dito para ma-attract yung isda, ayaw talaga. At habang nagpipiskol ako dito, paglingon ko sa kanan sa taas ko, ayun, nakakita ko ng napakalaking tangigi. Dumaan sa likod ko. Kaya inangatan ko kaagad ito para maklose yung gap. Ang problema, sadyang napakailap ng tangigi, hindi talaga ako pinansin. Hindi siguro para sa atin itong tangiging ito. Pagkatapos din na itong dive na to guys, umuwi na rin ako. Naka-isang piraso lang tayo na isda ngayong pag-dive na ito. Yung gamit ng invert, yung isang salmon. Kaya the next day, kinumagahan, balik ulit ako dito sa paboritong spot ko. Nagbabakasakali ako dito ngayon na may magpakita ng isda, magpahuli sa atin. Pero ang gamit kong pana ngayon is hindi na yung invert. Gawang hindi ko naayos kahapon yung invert na ginamit natin. Medyo maraming adjustment kasi yung gagawin ko pa doon para mapaganda pa yung lakas niya. Kaya ito muna yung gamitin natin na palaging ginagamit na pana, itong roller natin. Akala ko dito guys, may palapit na sa aking malaking isda. Bigla kasing umiba yung mga direksyon ng mga bait or yung mga dalagang buki dito. Mukhang may kinakatukusan dyan sa baba, sa malalim na area. Ayun, nagpataas pa nga. Pero nag-antay-antay pa tayo, is wala naman talagang nagpakita. Siguro na takot lang sa akin. Ito mga bait na to. Ito't nabubulabog talaga. Kaya umangat muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Dito sa dive na to guys, nakita ko kasi yung mga slick unicorn nandito na. Kaya ang ginawa ko ulit, nagpwesto ako dito sa palaging pinapestuhan ko sa previous video ko na malapad na coral, sumisilong ako para nakatago yung katawan ko at hindi makita kaagad ng mga slick unicorn. Ang ganitong kasing style is matic na yan na lalapit talaga sila pag nakatago yung katawan mo at yung pana lang nakalabas. At eto nga, hindi nga ako nabigo. Etong mga ilak is lumapit kaagad sa akin. A couple of seconds ang lumipas guys. Eto, palapit na sa akin etong mga unicorn. Sa sobrang kungkulan ng isda, eto ang nangyari guys. Ayun, nakadouble siya tayo. Dalawang unicorn ang natira. Minsan lang tayo neto makakuha ng isang tira is dalawang isda kaagad. Thank you Lord. Naka-double kill tayo. Dikit-dikit kasi. Isang slick unicorn. Saka itong yahing. Ayos na rin. Thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secured etong dalawang unicorn natin, balik ulit ako sa ilalim. At
Ganun pa rin, nandito naman yung mga bait. Nandito yung mga dalagang bukid. Mas maganda kasi mag-dive dito sa spot na to is nandito talaga yung mga dalagang bukid, makikita mo. Eto't nag-iiba na naman yung galaw ng mga bait. Kaya pala nag-iiba is may nagda-dive na pawikan. Nagda-diving sa harapan natin kaya natakot yung mga bait. Pawikan nga naman pero hindi natin huli yung mga ganyan. Pinapabayaan na lang natin yan. Isa sa napakatalinong mga nilalang yan sa ilalim ng karagatan, ang pawikan. Makalipas ang 1.5 oras guys, bumalik ako dito sa pinestuhan ko kanina, yung nakahuli tayo ng 2 isda. Isang tira lang dito sa may malapad na corals. Kahit maliwanag na yung araw, nagbabaka sakali tayong lumapit pa yung mga unicorn pag dito tayo nakapwesto. At ilang minuto ang pag-aantay, eto nga't hindi naman ako nabigo. Lumalapit ulit sila. Kaya antayin na lang natin kung lalapit talaga para maklose yung gap natin at matira. At dahil maliwanag na nga to, medyo nag-aalangan yung mga slick unicorn na lumapit sa akin. Buti na lang yung isang slick unicorn na curious, kaya pagka-close ko ng gap sa kanya, tinira ko na agad ito. At eto yung naging pangatlong isda natin ngayong araw na ito. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin ako. Pagod na rin tayo sa dive. Okay na rin, nakatatong piraso tayo. At along the way, habang pauwi na tayo, eto dito sa mababaw na area, nakita ko ng triggerfish. Napakaamo, kaya kinuha ko na. Pandagdag na rin sa huli natin. At eto naging pang-apat na isda natin ngayong umagang dive na ito. At eto mga huli natin. Nakatatlong unicorn tayo, isang triggerfish. Ayos na rin to. Kahit 4 na piraso lang, makakabenta na tayo dito. At pagkaahon ko dito sa buhangin guys, eto sinalubong na ako ng bibili ng isda. Kaya binigay ko na yung 2 slick unicorn na malalaki. Ang ititira ko lang dito is etong yahing, saka etong triggerfish, pang ulam namin. Dito sa 2 slick unicorn guys, is kumita naman ako ng 500 dito. Kaya ayos na kita na yon sa 2 oras na dive ngayong umagang ito. Pagdating ng hapon guys, balik ulit ako dito sa paboritong spot ko at ganun pa rin, napakakalma ng dagat yung pag-dive natin ng umaga. Napakalinaw pa rin ng tubig. Kaya suot muna tayo dito ng fins. Dati ang ginagamit ko talaga is yapak. Pero nung nagkapera na tayo is bumili na ako ng fins kahit medyo mabigat sa bulsa. Mas maganda kasi gamitin to kesa nakayapak ka. Spear gun loaded, let's go. Ito naging unang drop ko. Nag-warm up muna ako dito guys. Hindi kaagad ako nagdiretso sa spot ko. Nakita ko kasi dito yung mga orange spine unicorn, yung palaging nahuhuli natin pag nagna-night dive. Kaya kuha muna tayo ng pang-ulam para sure na may pang-ulam tayo. Kahit wala tayong mahuling malaki. Ito, ang daming mga isdang batong kasama. Sari-sari.
Ayun, tinamaan naman. Etong isa. Bali, nakadalawang piraso ako neto guys. Yung isa is hindi ko na na-videohan. Kaya pagka-secured ko na itong isa is diretso na tayo dito sa spot. Kung mapapansin nyo guys sa mga dinadapaan ko is same lang talaga nung sa unang mga video ko. Kung saan ako nakakahuli ng isda is doon ako dumadapa. Pag mga ganito kasi, pag ganun sa spot nyo is doon kayo nakakahuli ng isda is palagi nyo lang bisitahin at doon kayo magpwesto. Malamang sa malamang is makakahuli kayo talaga doon. Kumbaga, ang tawag doon is daanan talaga sila ng malalaking isda. Kaya lang dito sa dive na to is walang nagpakita. Kaya umangat muna ako para makapahinga sa sunod na dive. At diretso na ako dito sa malalim na area. Dito natin nakikita yung ilak, yung mga grupo ng ilak dito sa pwestong ito. Eto, pagkapwesto ko nga dito, nandito pala yung mga bait, yung mga dalagang buhok. Nandito sila sa malalim na area. Wala kasing agos, mahina. Kaya nandyan lang sila sa unahan, dyan sa malalim na part. Eto, ang dami nila. Ito naman yung palaging pinagmamasdan ko pag may dalagang bukid na sa harapan ko. Yung galaw nila talaga ang palaging tinitingnan ko dito. Kung mag-iba ng galaw ito is may palapit sa akin na malaking isda. Ito't may parang kinakatukutan dyan sa madilim na area. Lumapit talaga sa akin etong karamihan. Kaya lang, wala talagang nagpakita. Kaya umangat muna ako. Dito guys, pagkatapos kong makarecover at preparing sa dive, eto dinaanan ako sa ilalim ng napakalaking tangige. Kaya bumaba kagad ako dito. Ang problema, habang kinoklos ko yung ga para matira ko is ayaw pansinin ako, ayaw lumiko sa akin. Mukhang gutom na tangigi to. Kaya dito, binibilisan ko na talaga yung langoy ko para lang ma-close yung gap at mapansin ako ng tangiging ito. Napakalaki pa naman ito. Dito pa nga, muntik nang matanggal yung camera ko. Kaya decide ako ditong wala nang pag-asang mahuli to. Ang biglang lumingon na naman sa akin, ang tangigi bumalik sa akin. At dito sana, kung kunting-kunting ayos na lang, matitira ko na. Nang biglang tumalsik na naman. At buti nilang pang-ikot niya is na-close ko yung ga para matira. Medyo long shot din. Pero ayos na, tinamaan naman. Kaya habang paangat ako dito, is binigyan ko ng line. Hindi ko kasi alam kung tumagos talaga yung flapper ko sa kabilang gilid ng isda. Eto, kumukuha pa ng line talaga sa akin. Medyo malakas pa talaga yung isda. Malaki kasing tangigi to. Magkalipas ang ilang minutong pag-aagawa namin ng line dito sa tangiging ito, eto, nakukuhaan ko na siya ng line. Medyo pagod na siguro itong isdang ito. At makalipas pa ang 5 minuto guys, eto, tanaw ko na yung isda. Pagod na, nakatiwarik na siya. At habang papalapit na itong isda sa akin, napansin ko naman na napakaganda yung tama, dumudugo. At pagkatingin ko dun sa flapper, ang ganda naman nung tagos. Kaya wala nang kakabagaba na makakawala to sa akin. Pero humahatak pa rin siya, lumalaban pa rin.
At dito nga, hahawakan ko na sana yung buntot nang biglang, ayun, malakas pa pala. Kumuha ulit ng line. Pero sa pangalawang atin ko ng paghawak ng buntot, ayun, pagod na talaga. Secured catch. Woo! Thank you, Lord! Woo! Secured catch! Woo! King Mackerel! Pangalawa na sana ng King Mackerel natin to. Kung nahuli yung kahapon. Uy, akala ko wala nang pag-asa. Butal yung pataas na ako, bumalik pa. Medyo long shot yung pagkatira ko, pero nabutin pa rin. Woo! Thank you, Lord! Woo! Medyo malaki to. Mga na siguro lampas 10 kilo or 10 kilo. Ay, buti na lang talaga bumalik pa. Medyo maamo. Gutom siguro to. Uwi na tayo, okay na yun. Wala pa tayong isang oras na dive. Ganun talaga dito sa dagat. Pag swerte ka, swerte mo talaga. Pag para sa'yo ang isda, para sa'yo talaga. Pagkatapos din ito guys, ma-secured ko itong tangiging ito is umuwi na rin ako. Bumalik na ako sa Dalampasigan para makauwi na rin. Halos wala pa tayong isang oras na dive. Okay na rin to nahuli. Nakatatlong piraso tayong isda ngayon. 3 orange pine unicorn at itong napakalaking tangige. Okay na sa aking huli to ngayong araw na ito. Boundary na tayo. Shoutout nga pala kay Erwin Malayan, Richie Fernando Balikwat, Felix Lumagdang, Suat Family, Chen Jimena Bagamasmad, Edgar Hesona, Bea Lopez, Iliw Vlog, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Odlot Spiro, Roel Suay Bagyo, Anthony Antonio, Rafi Bantilan, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Marlon Hamisola, Kayadong Family, Madronio Family, Romel Cadilina, Nelson Panturos, Sander Timahan, Joel Ranas, Kabuloy Vlog TV, Chad Summer, Pimarlo Siranyas, Riano Family, Rosana Villahermosa, Pierce, Bryce, Edel, Raven Cuento Family, Pablo Alaw, Nathaniel Villamor Cervantes, Kevin Antigua, Noel Grigo, Julius Nadura, Patrick Pahalya, Toto Condes, Romeo Aligre, Joseph Cordero, Aldrin Encio, Christopher Simon, Christian, Oliverio Family, Rexon Acura, Joseph Janaya, Ruhilio Sintino, Albert De La Peña, Desiree Nicole Abling, Caitlin Chloe Abling, Randy Sariba, Reynaldo Kalinisan, Al Melendres, Arlo Macapas, Florante Miranda, Larry Gadungan, Eric Bagamasmad, Edwin Supretran, Nick Sumagang, Fernando Lacasandile, Caparas Ambit, Login Gillian, Rene Alicen, Dennis De La Cruz Family, Nexon Itson, Japit Spatter, Johnny Heistin, Annie Rosal, Joel Ranas, Fideric Tirado, Justin Paigmane, Pamiñano Family, Tol AJ Muto, Joshua Basilan, Alan Tingala, Saib Pirangcolio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pasan ya. Tertimpan sa usap here. Nay mau. Blessing. Nakabawi na tayo. Pay pagkaroyon. Pag nagpa-hold pa sana yung King Mackerel kahapon, okay na. Pero at least binigyan na tayo ngayon sa paboritong spot natin. Halos wala pang isang oras tayo yung nagda-dive. Magpakita na. Kaya pala yung mga bait is nasa taas, parang may kinakatukutan talaga sila nung pagsisid ko dun sa malalim na area. Malaki. Mga nasa 10 siguro to or sobra. Pagkarakuya. Akala ko hindi aabutan ng shop. Oh boy ka pa sa video. Yun o. Lay. Ito yung tama. Pero napakaganda pala yung tagos. Yan. Hindi lumaki yung sugat niya sa tinagosan ng shop. So yun guys, timbangin natin kung ilang kilo. Siguro lagpas. Parang lagpas talaga. 10. Unse. Sakto. Sakto. Asang kilo na para. 11. Asang kelo ya.
Ayos na rin. Huh. Pitik tong aircon. Bohe pa. Beho. Beho ka beho. Gutom. Beho ka beho rin. Hindi pang rinog-ano. Garing ang kolonel dito ang sampar ko itong isang haba. Sila pwede hapon. Toktokan. Boy, isang kilo. Yari nakamalay si Kuya Mika. May problema nga ako masambat ko. Rito ba yan? Order ka na ulit. Order ka na sa internet sa aircon. Miske po, pasano na ako pagsusubay. Pagkalasa na tayo. Oh, yan na ako. Kaya, kaya para. Bohe pa yung oyo. Kasi bon. Kung nakaboy kinin kami sa kinain na sa upa, sarap. Sarap yun. Biyaw kayo. At ako yangit mabakin biho. Kahit biho yangit. Bahala ikaw mugkwan. Pwede. Ay, hindi na, ipabayan ako itong kang liling. Oh, karo ko ng golong kaloy. Diri na rin check. Hiwas. Iniwas mo lang tongoy. Ito kaya ba? Siyang kalonad. Dos. Pale, kung gusto na mo. Sa paghatag. Buhay pa talaga ka itong ito. Mabaktas. Gantay ka itong rako. Katalo. Yo! Ako nung kay Sumiko. Ayaw Ayok na. Pag ginakaloy-roy ka ni sumbelog sa kanay mo. Ado. At kaya si Pengat sa. Payabot ka Pengat to. pangarap ka daw. Pambaga rin ka. Kanya, buya to? May? Kung kita talaga. Isang cubes. Kung kita lang. Kung bigahon ulit. Maring sama ng isang kaway sa gatin. Mawi ka to. Kina. Masobra. Hey, Yung nakadama talaga. takin na Gabay ka. Talagang akot mapa. Ay, pero nita. balance. Taktohan. Ano itong bayin? Kaya talaga ako. Ate. Ay be. Oh, ito na daw. Libre yung malunggay. So ayun guys. Eto bukas na lang 'to lulutuin. Pagod na rin. Yayiluhan na lang nan. May ulam para. May ulam pa kasi kami nung kaninang umagang dive. May paksiw pa kami diyan. So bukas na lang 'to. Eto may bibigyan na lang. Bibigyan ko. Dadalhin na lang mamaya. So nakabenta ko dun sa 8.5 na doon na sa karne na 2,295. So okay na rin nakita. Nakabawi na tayo dun sa mga dive na sa mga previous dive natin na mahina talaga yung huli. Buti lang may tangigi ulit tayo. Napakatagal tayong hindi nakakita ng tangigi. So okay na rin nakita yon. 2,000 plus sa isang oras lang na dive.
kanina, nabenta ko kanina yung dalawang Slick Unicorn. Naka 500 plus naman din yun. So may kita ako ngayon araw na siguro nasa 2.7, mga ganon. Ayos na. So hanggang dito lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. So sana tuloy-tuloy na yung blessing nating pagkita na talaga yung malalaking isda. Para tuloy-tuloy na yung pag-upload natin. So maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.